Amen. Praise God. God bless you po sa mga brother. Isa Paulo. Dileon. Palapakan po natin mga minamahal ang makilang Diyos. Lahat po tayo magsabing, praise Lord. Amen. Praise God. At tayo po mga minamahal ay muli makaisa po lumalangin sa ating kakilang Diyos. At panalangin natin mga minamahal na maunawaan natin mga minamahal sa pamamahan. At pati makamay, hallelujah, hallelujah. Opo, dakilan, mapagpala po namin naman sa langit, Diyos, na mga pangyarihan sa lahat. Sa iyong mga pangyarihan, pangalan mo po ay pinakamamahal na Panginoon. Dahil kami mahal na Panginoon sa pinakamahal ng bahagi ng luway. Sa iyong pag-aaral ng mga banal sa ganong salita, ulit na nilalim po namin sa iyo, mga pinapuksan po ang aming puspagawa. Susi mo kami nagkalaman kamungan. Pagpalay mo nila at tulungin pang bawat sa iyo sa itang pag-aaralan ay tumimo sa iyong mga puso. Upang may pamuhay namin mga pag-isnagin ang pagbabalay, pagpalay mo rin maging ang panglingkod. Ibabigay ka mo sa ito naman sa akin, sa magkasagalan akin, wala akong magagawa, wala Panginoon. Sa iyo lang ako umaasa. Pagpalay mo kami lahat, mga Panginoon, sa tiray mo ng pasabenta sa kasama sa buhay. Ang lahat ng mga binyan natin mo si Pedro sa Panginoon. And dahil sa atin ng mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Amen. Praise God. Puri po mga minamahal ng ating makamamahal ng Jesus. At una po sa lahat mga minamahal ay ating munang pinupuri at pinulungalahati at pinagdakila ang pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At ang ating gagawing paggalang ay buong pusong po pinapakpon sa ating mga beloved children ng ating beloved pastor, mga minamahal. At sa mga hindi po nakalilimutan, mga pinagpalang pangalan at mga ganyan puro mga minamahal at mga pinagpalang na alam ang iwan sa atin ng ating pong bilagat ng mga pastor, Magdalene Silves sa Almeida, sa ating pong bilagat pastor, Minas Almeida, mga minamahal. At ganun din po mga minamahal na tunay po na tayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat sila po ay ginamit din ng ating dakilang Diyos upang maabot tayo, mga minamahal ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. Amen. At tayo ngayon, mga minamahal, ay bunga ng kanilang mga panalangin, mga minamahal. Pwede ng ating dakilang Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga minamahal at mga inibig mga patiyan. Patuloy po ng mainit at matatag na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, sa ating beloved workers, sa ating mga elders, choir members, sunod-alis natin mga minamahal, sa ating IT, sa ating technicians, mga minamahal, maging sa lahat po ng ating mga kapitbahay. Magandang gabi po sa inyo po lahat. Puri ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito sa Aklat ni San Marcos, kabanata po ay 13. Ang mga talata po ay 33 hanggang 37. Sa Aklat ni San Mateo, kabanata po ay 26. Ang talata po ay 41. Sa Aklat ni San Marcos, Kapitulo 13, ang mga versikulo po ay 33 hanggang 37. Kayo'y mga ingat, mga puyat, at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na nirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa'y ang kanyang gawain ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Mga puyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon, o sa hating gabi, o sa pagtilao ng manok, o sa umaga.
Baka kung biglang pumarito, ay kayo'y mangaratnang nangatutulog. At sa 37 po, at ang sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko sa lahat. Mga puyat kayo. Amen. Dito po sa Mateo Kapitulo 26, ang versikulo 41. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat may hina ang laman. Amen. Amen. Palapakan po natin mga minamahal ang pakabasa ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang ating topic mga kapatid ay pamalakan natin, watch and pray. So tayo po mga minamahal ay kinakailangan magpuyat at may kasamang pananalangin mga minamahal. Amen? Lahat ng puyat magsabing praise the Lord. Nantok na ba kayo mga minamahal? Amen. Praise God. Puri ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Nakakamiss talaga yung overnight prayer mga kapatid. No? Amen? Sana mga minamahal, makakuha tayo ng magandang pwesto mga kapatid para hindi tayo maka-istorbo mga minamahal, makapag-overnight ka tayo dito sa lugar po ng kapalit mga minamahal. Kasi hindi ko alam kung anong tawag dito sa atin mga minamahal. Hindi lang overnight to. Doon sa Mabalacat, undernight. Kasi hanggang alas 10 lang. Hindi siya overnight mga minamahal. So, mga minamahal, napakahalaga po ang pagpupuyat at pananalangin mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Amen? So, ang pagpupuyat mga minamahal, yan po ay ipinag-utos ng ating dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal, marami pong patungay sa Biblia na napakahalaga po ang pagpupuyat at pinahalagahan po yan ng mga apostol, ng mga unang Kristiyano, at mismo po ang ating pinakamamahal na Panginoon mga kapatid. Amen? Kaya nga mga minamahal, marami tayong mga talata sa Biblia na kinakailangan tayo po ay magpuyat mga kapatid. No? Amen? Alam niyo mga minamahal, sa Biblia, meron kayong mababasang pangalang Eutychus. No? Yan po ay naging pag mga minamahal, kumbaga mga kapatid, kumbaga sa mga pangalan mga minamahal para sa amin, parang kilala yung pangalan Eutychus. Ewan ko lang sa inyo mga minamahal kung kilala niyo si Eutychus. Kilala niyo ba si Eutychus sa Biblia? Mga minamahal, kaya namin kabisado yan, si Eutychus. Dahil siya po ay naka-attend mga minamahal ng pagpupuyat ng overnight prayer, mga minamahal, nung panahon ng mga apostol. Amen? At ito pong si Eutychus mga minamahal, ayon po sa Acts chapter 20. Hindi natin basahin yan mga minamahal. Verses 11 up to 11, o 7 to 11. Siya po mga minamahal ay nakatulong. No? Ang problema dito mga minamahal, dahil nung araw mga kapatid, ay kapag sila po ay sumasamba mga minamahal, ay sa upper room, doon sa ikatlong palapag, o basta upper room mga minamahal, yun po ang pinipila. Kasi nung araw mga kapatid, nung kumbaga mga minamahal, hinuhuli pa ng Roman soldiers ang mga Kristiyano nung araw, mga minamahal. Nasa yungib sila ng mga nagpupuri sa yungib, no, sa kuweba. At meron silang pinaka-araw, mga minamahal, na sila lang nakakaalam. Alam niyo ba yun mga minamahal? Yung araw nila yung isda, yung pinakapagtandaan nila, mga minamahal. Kung saan nakaturo yung isda, sinusundan lang ng mga Kristiyano yun. At pag nakita nila yung isda ng mga minamahal, susundan nila kung saan nakaturo. Hanggang sa makita nila yung pinagdadagosan ng gawain yung gid. Pero nung nakilala na po mga minamahal, hindi na po sa yungit, kundi sa upper room na sila mga kapatid. So, nasa ikatlong palapag sila na nagpupuyat. Itong si Eutychus, mga minamahal, si Eutychus, nakaupo siya sa bintana habang siya ay nakikinig kay Pablo, mga minamahal.
Ngayon mga kapatid, dahil overnight yun, ito pong si Eutychus mga kapatid ay nakatulog doon sa bintana. Nung nakatulog siya doon mga minamahal, napakahimbing ng tulog niya, nalaglag siya mga minamahal. Nahulog siya mga minamahal sa ikatlong palapag. Sa madaling salita mga minamahal, sa taas ng kinalaglagan niya, namatay po si Eutychus. Pero hindi pa ako agad siya nag-pray. Bakit lang siya mga minamahal, dinala siya at binuod siya mga minamahal patay hanggang sa taas. Nung matapos na po mga minamahal yung kanilang overnight prayer, mga kapatid, saka pa lang ipinanalangin si Eutychus. After praying mga minamahal, muling nabuhay siya mga minamahal. Amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Yun mga minamahal. Yun ang patuloy. Kasi wala naman sigurong nakatulog mga minamahal kung hindi siya ang pagpupuyat. No? Amen? So ano po mga minamahal? Kahalagahan ng pagpupuyat mga minamahal. Bakit ito po ay mahalaga noong araw mga minamahal, maging sa panahon natin. No? Mula po nung 1975 mga minamahal, talagang overnight prayer talaga yan mga minamahal, di ba? Talagang pinagpala talaga tayo ng ating dakilang Diyos mga batid. At tayo naman gumagawa niyan. So sabihin ng mga minamahal, anong ang dahilan nito? Kulang-kulang mga minamahal upang huwag magsipasok sa tukso. Amen? Upang huwag tayong pumasok sa tukso. Yan ang sabi ng bayan ng kasultan mga kapatid. Kaya ito yung mga minamahal. Sabi nito sa Matthew chapter 26, verse 41 mga kapatid. No? Sabi nito mga minamahal, watch and pray that ye enter not into temptation. No? Napakahalaga talaga mga minamahal yung pagpupuyat na may kasamang pananalangin. Para sa ngayon mga minamahal, huwag tayong papasok mga minamahal sa tukso. Amen? Kaya kita niyo mga minamahal, parang napakasimpleng salita lang mga kapatid. Pero kung uunawain mo ito mga minamahal, napakahalaga pala ang pagpupuyat. Amen? Ito po ang isa sa naging sikreto ng church natin, mga minamahal. Bakit talagang lumago, mga kapatid? Alam niyo mga minamahal, sa ilang taon natin pagpupuyat, kung hindi po ito proven, mga minamahal, dapat marami ng nakaroon ng karamdaman sa atin dahil tuwing gawain, mga minamahal, tuwing Friday, mga kapatid, talagang overnight prayer yan, mga minamahal, walang tulugan. Napupuli tayo sa mahal na Panginoon. Pero sabi ng mga minamahal, the Spirit indeed is willing, but the flesh is weak, mga minamahal. Kaya mapapansin ng mga kapatid, di ba mga minamahal, minsan gusto pa natin, no? Gusto pa natin gumawa, mga minamahal, kasi the Spirit indeed is willing. Pero minsan mga minamahal, hindi na kaya ng katawan natin. No? Parang mga gusto mo pa, mga minamahal. Kaya minsan mga minamahal, kahit overnight prayer mga kapatid, gusto mong kumbaga mga minamahal, nandun ka sa gawain, gusto mo talagang labanan yung antok mo dahil ang katawan natin mahina, minsan nakakaigit tayo. Amen? Pero yung spirit, mga minamahal, talagang napakalakas. Kahit na kami mga worker, mga minamahal, alam niyo nung araw talagang kahit grabe yung pangagod namin, mga minamahal, talagang kaya pa yung katawan natin, mga minamahal, humihina. Amen? Tumatanda yung katawan natin, mga minamahal, nakakaedad tayo. Ngayon, mga minamahal, dami na natin iniinda, pag nag-edad ka ng 40, mga minamahal, minsan, madalas na iniinda natin yung ating balakang. Pag upo mo, mga minamahal, talagang sakit, pag tayo mo, sakit ng balakang, mga kapatid. Kasi mga minamahal, yung ating katawan, mga minamahal, yung flesh, sabi ng Biblia, mahina talaga yan. Amen? Kaya minsan mga minamahal, may time na kahit gusto pa natin mga minamahal, gusto pa natin ma-assign mga minamahal, talagang hindi na sumusunod yung katawan natin kasi hindi na kaya mga minamahal. Amen? Amen po ba mga minamahal? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Pero sabi nga mga minamahal,
sa akin pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, alam niyo ba mga kapatid, dapat pinapakain din natin yung ating spiritual. Amen? Kasi ang spiritual at yung physical, dapat pinapakain eh. Amen? Kaya masabi rin naman sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone. Amen? Hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Kaya nga, meron din pagkain spiritual, mga minamahal. Mapansin natin, mga minamahal, kapag pinapakain mo lagi yung iyong katawan, mga minamahal, no? Kasi ang, kumbaga mga kapatid, yung espiritu at sa katawan natin, magkasalungan talaga yun eh. Amen? Kita nyo mga minamahal, kapag pinapakain natin yung ating spiritual, halimbawa, tayo po mga minamahal ay nag-aayuno. Di ba? Pinapakain natin yung spirit nun eh. Lumalakas yung spirit natin. Halimbawa, nag 40 days fasting ka. Sigurado yan, mga yung katawan mo, yung physical mo, mahina na yan. Amen? Sigurado yan, mga minamahal, payat na yan. Di ba? 40 days pa naman, di ka kakain, mga minamahal. Talagang kahit yung isang timba, hindi mo na kayang buhatin, mga minamahal. Kasi hindi ka nga kumain eh. Pero pag lagi mo pinapakain yan, mga minamahal, talagang pinapakain mo ng 3 beses sa araw, iba pa yung merienda, mga minamahal, lalaki yan, kataba yan. Amen? Pero yung spiritual mo, dahil hindi mo pinapakain, hihina siya. Amen? Yun mga minamahal. Dalawa kasi eh, yung isa, mga minamahal, yung spirit is willing, but the flesh is weak, mga minamahal. Yung ito naman, mga minamahal, yung isa naman mga kapatid, ang spirit at yung flesh, mga minamahal, kita nyo mga kapatid, di ba? Pagka malakas yung ating physical, pag pinapakain natin yung physical, yung spiritual natin hindi pinapakain, madaling mahulog sa tukso. Kasi mahina. Amen? Kaya sabi ng mga minamahal, watch and pray. Kailangan pinapakain natin mga minamahal yung spirit natin para pwede natin makakayanan natin mga minamahal yung mga tukso na dumarating sa atin para lumakas tayo, mga minamahal. Amen? Tignan niyo si Apostol Pedro. Sabi doon mga minamahal sa Luke chapter 22 verses 39 to 46. Kaya hindi natin masahin si May, mahaba siya. Yung Luke chapter 22 verses 39 to 46, mga kapatid. Sila po ay kumbaga mga minamahal, in-encourage ng mahal pa yun, nasamahan siya magpuyat. Pero mga minamahal, natulog sila. Si Pedro, mga minamahal, nakatulog, mga kapatid. Kaya mga minamahal, nung dumating po yung mga Roman soldiers at yung pare, mga minamahal, kasama na si Judas doon, na sabi ni Judas kung sino yung hahalikan ko, ay siya na. Mga minamahal, huliin nyo, mga kapatid. Si Pedro, mga minamahal, dahil nakatulog, nung nakita niya mga minamahal, yung alipin mga minamahal nung sacerdote, mga kapatid, dahil may itak sila nung araw nakasakpat yung itak mga minamahal, si Pedro, binulod niya yung itak niya. Talagang bumalik ko, nakatulog Amen? So bumalik yung kahinaan niya, mga minamahal, lumihit yung ulo ni Pedro. Kasi nakita niya si Judas. Nakita niya yung mga sundalo, mga minamahal, bumulot siya ng itak niya. Nihoy-nihay. Talagang pagbulot ng itak, mga minamahal, kinaya agad yung alipin, mga minamahal, tinamaan yung tenga. Tinagpas yung tenga ni Marco. Sabi ng John chapter 18 verse 10, mga minamahal. Yun yung mga verse yan. Naglag yung tenga nung alipin nung sacerdote, mga kapatid. So, buti nila mabalik ng mahal na pa ito. Ginawa ko yung kanyang tenga nung natagpas, mga minamahal. Yun. Bumalik yung tenga niya, mga minamahal. Amen? Nagbiyalit pa naman ito, gano'ng habang ng mahal na Panginoon. Pinagsibihan niya si Pedro Sabi niya, Pedro, ang nabubuhay sa patalim ay sa patalim din mamamatay. Kasi bumalik kahinaan niya, mga minamahal, talagang bumulot ang itak. Kasi mga minamahal nakatulog
Di ba? Kaya nga mga naman, ang pinakakas yan, kapag hindi mo kayang pigilin ang antok mo, hindi mo rin kayang pigilin ang iyong kahinaan. Amen? Amen po ba mga minamahal? Kaya nga, inuutosan tayong magpuyat at manalangin mga minamahal. Magpuyat na may kasamang pananalangin mga kapatid para hindi tayo mahulog sa tukso. Hindi yung mga minamahal, yung mga hindi nagpupuyat, hindi nag-overnight. Mga minamahal, madalas sila po ang nanguhulog sa tukso. No? Palaboy-laboy na sila mga minamahal dahil walang mga minamahal. Tulog sa panahon ng pagpupuyat. No? Amen? Yung mga lang mga minamahal dito sa lugar natin, ay hindi tayo pwede makapagpuyat dito mga minamahal. Nais na po yung bahay natin, nakakatabi na yung bahay. Amen? Kaya hanggang 7 lang talaga tayo dito mga kapatid. Yun ang pinaka time lang talaga na pwede rito. Pero napaka-importante yan mga minamahal. Kasi sabi nga ng mga minamahal na walang nakakaalam. No? Amen? Hindi natin alam mga minamahal kung kailan babalik ang mahal na Panginoon, kung hating gabi, o pagkilaot ng mga minamahal, o tanghaling tapat. Walang nakakaalam mga minamahal, sabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya mga minamahal, tayo mga Kristiyano, kailangan natin magpuyat mga minamahal. Amen? Lahat po kayo magsabing, praise the Lord. Palapakan po natin mga minamahal ang ating pinakamahal po Jesus. Kaya sabi nito mga minamahal, dagdag ko lang po ito. Ewan ko lang kung nakalista dyan yung Romans chapter 8, verse 26, mga minamahal. Yung basahin ko po sa inyo mga kapatid. Sabi ito, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Tignan niyo mga minamahal. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibig na hindi maisasaysay sa pananalita. Tignan niyo mga minamahal. Kaya nga napahalaga na pinapakain natin yung Espiritu dahil yun din ang tumutulong sa ating kahinaan. Amen? Amen po ba mga minamahal? Tingnan niyo mga kapatid, madali tayo mahulog sa tukso mga kapatid kapag tayo po mga minamahal ay hindi nakapagpupuyat mga minamahal. Amen? Kaya nga mga kapatid, simula nung nagkaroon ng pandemic, mga minamahal, di ba? Napansin niyo ba yun nung nagkaroon ng pandemic, nawala yung overnight? No? Kaya maraming Kristiyano mga minamahal nakakapasok sa tukso. Kasi yung iba tinanggal, buti nilang sa saging at sa lubaw, mga minamahal na natili yung overnight natin. Di ba? Amen? Pero dito, nawala mga minamahal yung sa saan ba? Sa Arayat. Yung iba nga naging overday, katulad sa dito, mga minamahal parang overday na. Mga minamahal 12 to 6, 12, 1 to 7. So, mas madali tayong pumasok sa tukso mga minamahal. Amen? Pero may paraan naman. Marami pa namang gawain. Amen? Pag ito mga minamahal, hindi kayo makapagpuyat mga minamahal. Pwede kayong umabol dun sa sangin kung saan overnight o kaya mga minamahal, pagkatapos ng gawain ito, mga minamahal, manood pa kayo ng programa natin. Mag-extension pa kayo, magpuri kayo sa bahay nyo para makapagpuyat din kayo mga minamahal. Ganun lang naman mga minamahal. Amen? Tayo na lang mga minamahal ang magpursige ng pag-ayon. Ito naman mga minamahal, minsan wala ka lang ng gagawin, nag-YouTube ka lang din naman. Diba? Minsan napupuyat ka na lang sa kanunood ng drama, mga Korean drama. Mga minamahal, bakit hindi mo na lang gawin sa pagpupuyat? Amen? Amen po ba mga minamahal? Lahat po kayo magsabing praise the Lord. Kasi gano'n naman mga minamahal, minsan hindi naman tayo makatulog mga minamahal. Kailangan yun eh. Amen? Magpuyat ka na may kasamang pananalangin. Kaya ang ibig sabihin ng mga minamahal, hindi naman yung magmula ka ng alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ka lang o hanggang alas 4 o alas 5 ka ng madaling araw na nananalangin ka. Mga minamahal, hindi naman yun eh. Kasama yung panalangin sa pagpupuri.
Amen? Magpuri, mga minamahal. Pagkabakong mo po, magbasa ka. Magpuyat ka. Kasi lalo na yun, mga dito sa ating lugar, walang overnight. Tama, mga minamahal? Amen? Pag uwi mo sa bahay mo, mga minamahal, mag-extend ka pa. Magbasa ka ng Biblia, mga minamahal. Pag inantok ka ng mga minamahal, kasi pag magbasa ka ng Biblia, nakakanto ka. Yung may ibang kapatid, ginagawa nilang sleeping tablet. Yung magbabasa, pagka hindi ako makatulog, magbasa mo. At tulad na, nakakatulog. Ginagawang sleeping tablet, mga minamahal yung pagbabasa. Pag inantok ka ng mga minamahal, magpuri ka sa mahal ng Panginoon. Amen? Amen? Ganun lang mga minamahal. Kasi napakahalaga, napaka-importante, lalo na mga minamahal sa panahon natin. Kung napapansin yung mga minamahal, halos talagang marami na po tayong gawain mga minamahal na naging Friday service na lang. Diba? Midweek service, Friday service, Sunday service, ganun na. Hindi na siya natawag na overnight. Kasi paano mo naman natawag na overnight hindi naman puyat. Diba? Amen? Katulad nito, mga naman, mahihiya ka naman sabihin na, ay, galing kami ng overnight. Anong oras yan? Alas 7 lang eh. Naunahan kami alas 7 ng gabi. Hindi overnight yan. Diba? Amen? Mahirap mga naman, diba? Kaya nga maraming mga Kristiyano, mga naman, nahuhulog sa tukso. Kung mapapansin niyo talaga yung mga naman, mahulog talaga sa tukso kasi nawala yung overnight, mga naman. Unlike dun sa mga ibang lugar natin talaga, nandun yung pagpupuyat, mga minamahal. Nandun yung overnight talaga, mga kapatid, na talagang ipinapractice natin. Meron na kayo, mga minamahal, for how many years natin ginagawa yan? Di ba? How many years natin ginawa yan, mga minamahal? Talagang pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hindi tayo nagkasakit. Hindi tayo naging anemic, mga minamahal. Hindi tayo naging high blood yan, mga minamahal. Ma-high blood kapag natulog ka pa sa parang ng pagpupuyat. Di ba? Amen? Hindi ka pa makasakit, mga minamahal. Kaya nga tayo, mga kapatid, nasa sa atin na lang yan eh. Di ba? Amen? Nasa sa atin na lang yan, mga kapatid. Kaya nga, mga minamahal, magsikap tayo sa panahon ito, mga kapatid. Kung talagang ayaw mong mahulog sa tukso, mga minamahal. Sabi pa ito, mga kapatid, pangalawa, mga minamahal, upang subukin ang katapatan ng bawat isa. Amen? Yan, mga minamahal. No? Ito po, mga minamahal, is reality talaga, mga kapatid. Marami kasi mga minamahal sa panahon ng pagpupuyat at panalangin natin, mga minamahal. Kaya nga, sabi ko, ito po ay napakahalaga para masubukan kung gaano tayo katapat, mga minamahal, sa harap ng ating dakilang Diyos. Amen? Amen po ba, mga minamahal? Kaya sabi nito, mga kapatid, dito sa San Mateo, kabanata po ay 24, mga talata po ay 42 hanggang 51. Basahin natin, mga minamahal. Dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, ang kabanata ay 24 at ang talata ay 42 hanggang 51. Ito po sinasabi, "Mapuot nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapot ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsiyanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip." 45, Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yawang aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnang siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa kanyang ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. 48, Datapwat kung ang masamang alipin niyaon ay magsabi ng kanyang puso, magtatagal ang aking
Panginoon, 49, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at magipagkainan at magipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng alipin niyaon sa araw na hindi niya inihintay at oras na hindi niya nalalaman. 51. At siya'y babahagin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagmaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Amen. Amen. Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Yan, mga minamahal ang sabi ng Biblia. No? Kaya sabi nga rito, mga minamahal, mga puyat na kayo. Amen? Yun ang sabi ng Biblia, mga minamahal. No? Sapagkat, wala talaga nakakalam eh. Kung kailan babalik ang mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, kailangan yung pagpupuyat, may kasama ng pagbabantay. Amen? Kasi mga minamahal, kahit nagpupuyat ako, hindi ka naman nagbabantay, magulat ka na lang, mga minamahal, nakapasok na pala yung hinihintay mo. Di ba? Magugulat ka pa, nandito ka na pala. Saan ka ba dumaan? Hindi mo na nakatulog ka, mga minamahal, dumaan na pala sa iyo. Ang tagal-tagal na sinihintay mo pa mga minamahal. Kasi hindi natin alam kung kailan darating siya. Kaya nga, sabi rito mga minamahal, sabi rito, kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen? Kaya kung hindi tayo maging handa mga minamahal, no? Kung hindi, sabi nga rin mga minamahal, babalik po ang mahal na Panginoon sa oras at araw mga minamahal na hindi mo iniisip. Kaya nga sabi nga nung masamang alipin na yun, mga minamahal, magtatagal pa ang Panginoon. No? Magtatagal pa siya. Kaya ang ginawa niya mga minamahal, nasimula siyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin, nakipagkainan, nakipag-inuman na mga minamahal. Dahil magtatagal pa. Kung mga minamahal, tayo kasi mga kapatid ay mga pinagkatiwalaan ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya bilang katiwala mga minamahal, sinusubok din ng ating dakilang Diyos yung ating katapatan. Amen? Kaya nga mga minamahal, talagang dapat maging tapat tayo. Kaya nga sabi nga dito mga minamahal, mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng siya'y gayon, marat ng siyang gayon ang kanyang ginagawa. Amen? Kaya tayo mga minamahal, mapalad tayo dahil sinusunod natin yung kalooban ng mahal na Panginoon. Marat lang tayo mga minamahal na nandun yung ating puso mga minamahal na talagang matapat sa mahal na Panginoon. Mapalad ka. Amen? Kahit ka sa mga literal na bagay mga minamahal, di ba? Nagikiamuhan ka mga minamahal, binilinan ka ng amo mo. Pero kasi mga yan, pag walang nagbabantay, petik-petiks lang trabaho. Lalo na sa mga construction, mga minamahal, pag wala yung foreman, wala yung wala nang di ba? Patulog-tulog lang mga minamahal. Kaya pag may nagbabantay, saka pa lang talagang pasigasig, alam talagang hindi ganoon. Amen? Kaya nga, mga minamahal, sa trabaho, mga kapatid, maratnan ka, yung mga kasama mo, patulog-tulog lang, mga minamahal, tapos ikaw, maratnan ka lang ng foreman mo, mga minamahal, o ng amo mo, mga kapatid, na talagang nandun ka, pawis kang gumagawa. Mapalad ka, kasi may reward ka. Bibigyan ka ng parangal, mga minamahal, kasi nandun yung katapatan mo. Yun ang hinahanap sa atin ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya kung hindi tayo mga minamahal, handa mga minamahal, nagpabaya tayo mga kapatid. Katulad po mga minamahal, sabi ng alipin mga minamahal, magtatagal pa. O di, balik mo na ako sa kahinaan ko, dito mo na, tagal pa naman eh. Tagal pa naman eh, 1975 pa yan, binabanggitan ni mga pastor yan, hanggang ngayon wala pa. Di ba? 1975 pa yan, mga minamahal, nangangaral ng mga pastor, wala pa yan, tagal naman. Ano mangyari mga minamahal? Kapag nagpabaya ka, ang diablo mga minamahal, no? Sabi ng Biblia, it's like a roaring lion. No? Pag sinabi roaring mga minamahal, umuungal.
Umuunga yan, gutom na yan. 24 hours siya hindi natutulog. At nag-iikot yan mga minamahal, nag-ahanap yan ng kanyang masasakmal. Amen? Ngayon, kapag nakita ka niya mga minamahal, naging pabaya ka na, bumalik ka na mga minamahal sa paggawa ng kasalanan, doon ka na sasakmalin ng Diablo. Amen? Tama ba mga minamahal? Ano sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, mga minamahal, basahin natin. Mula po sa unang sulat ni Pedro, 5:8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban ng Diablo, nagkanan niyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Tingnan niyo mga minamahal, hindi nagpapahinga yan. 24 hours yan mga minamahal, naglilibot yan. At naghahanap ng kanyang masisila, naghahanap ng kanyang masasakmal. Kaya ano sabi doon mga minamahal, maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Dahil ang kalaban natin mga minamahal, hindi nagpapahinga yan. Hindi yan nagre-relax. Amen? Yan ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya nga sabi ito, kapag hindi tayo naging handa, mga minamahal, at hindi tayo naging tapat, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at sa oras na hindi niya nalalaman. At ang sabi pa dito sa 51, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Grabe yan mga minamahal. No? Hipokrito. Sa mga hipokrito, mga minamahal, yung bahagi mo, isasama ka dun sa mga hipokrito. Yung mga, kumbaga sa atin mga minamahal, huwag na natin sabihin plastic mga minamahal, yung ano lang, orokan. Para medyo mas maganda pakinggan. Sa mga mapagpaimbabaw mga minamahal, isasama ka dun sa mga orokan. Mga minamahal, amen? Lahat po tayo magsabing praise the Lord. Ano ba sabi ito? Doon na nga ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Napakahirap yan, mga minamahal. Alam niyo ba yun, mga minamahal? Sabi ito, weeping and gnashing of teeth. No? Yung tumatangis ka, hindi lang umiiyak. Kasi iyak, mga minamahal, tulo-tulo lang ng luha, mga minamahal, parang drama lang. Pero yung tangis, mga minamahal, mahirap yan, matindi yan. Tapos, mga minamahal, inangat-ngat mo yung mga ngipin mo. Amen? Amen? Yung mga walang ngipin, mga minamahal, di makapag-amen kasi sabi nila, ligtas yata ako kasi wala akong ngipin. Sabi ng Biblia magnangalit ang iyong mga ngipin. Pero kung wala kang ngipin, yung mga gilagid mo ang magnangalit. Kala mo sa'yo, ligtas ka. Yung mga gilagid mo ang magnangalit, mga hindi yung ngipin mo. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi ka makakaligtas sa galit ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat po tayo magsabing, praise the Lord. Palapakan po natin mga minamahal ang ating pinakamahal na Panginoon. Pangatlo, mga minamahal, upang maging handa sa pagdagit ng mga banal. No? Yung rapture kasi mga minamahal, or caught up sa Biblia, isang mata yan. Isang mata lang yan. Mas mabilis pa sa segundo yan. Amen? Yung segundo kasi mga minamahal, bibilang ka pa ng 1,001. Diba? 1,002, 1,003, ganun. Yung isang mata yan lang. Kung wala ka na ng konti, mga minamahal, pag tingin mo sa kami mo, wala na. Amen? Isang kurap lang. Isang mata lang. Ganun kabilis, mga minamahal, ang rapture. Kaya nga, hindi makikita yan eh. Hindi makikita. Kaya nga, hinalimbawa, mga minamahal, ang pagbabalik naman, pagkaya ng isang pagnanakaw. Ha? Pag nagnakaw ka, nagpakita ka, huli ka. Kaya pag nagdako ka, huwag kang magpakita para walang huli. Ganun ang pagbabalik ng malapang hindi makikita. Isang mata lang. Mabilis lang. Mas mabilis pa sa segundo.
ganun katindi mga minalang rapture. Amen? Kaya, pag nagpupuyat ka mga minamahal, nagsisikap ka, mga kapatid, handa ka, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Ano sabi ko mga minamahal? Doon sa 1 Thessalonians, hindi na natin sila basahin, nabisado na natin yan. 1 Thessalonians chapter 4. Huh? Ano oras na ba? 6:38 ba? Parang tumigil dito, alas 6 pa lang dito. Tumigil yung ating, ano, hindi gumagalo yung orasan natin. Alas 6, 5 pa lang dito. Buti na, tignan pa yung cellphone ko, mga minamahal. Sana, hindi pa tayo natatapos. Kaya minamadali ko na mga minamahal. Amen? Sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Sinulat ito mga minamahal para hindi tayo maging ignorante. Para lahat tayo makaalam. Amen? Na sinasabi ng mga minamahal, para maging handa tayo talaga, mga minamahal. Kaya nga sabi ng mga minamahal, gusto talagang ipaalam sa akin talaga ng mahal na Panginoon. Para sabihin mga minamahal, walang sisihan. Di ba? Huwag mo sabihin na hindi naman pinangaral, hindi ko narinig, hindi ko nabasa. Mga kapatid, sinulat talaga yan mga minamahal, sinadya para sa kayo mga minamahal ay hindi tsamba mga minamahal ang rapture sa atin. Hindi yung tsambahan lang mga minamahal, baka sakali mga minamahal, baka mataya sa wedding. Mga minamahal, tsambahan lang, hindi ganun mga minamahal. Sigurado kasi ang gusto ng malapin yun. Amen? Amen pa ba mga minamahal? So yun ang sabi ng mga kapatid. Kaya nga sabi nun, mga minamahal, hindi lahat tayo ay nangabubuhay. May mga namatay mga minamahal, sila yung unang kukunin. Amen? Kaya mapalad yung mga Kristiyano mga minamahal na pinagpahinga na ng mahal na Panginoon. Di ba? Marami tayong mga Kristiyano ngayong mga minamahal na ayun, pinagpahinga na sila ng mga mapalad sila bagay mga minamahal kasi yung gawa nila sumusunod sa kanya. At pagdating ng rapture mga minamahal, sila ang unang kukunin. Tayo naman na nabubuhay, mga minamahal, ay aagawin sa alapaap. Dadalhin tayo sa alapaap, mga minamahal. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Pagdating sa alapaap, kaya nga mga minamahal, yung second coming, nahati yan sa dalawa. Lagi ko pinapaliwanag yan, yung first advent at second advent of Christ coming. Mahati sa dalawa mga minamahal yung second coming. Amen? Kasi yung second coming mga minamahal na sinasabi natin, yung una mga minamahal, yung invisible coming, hindi mo makikita yun. Mga minamahal, doon lang sa alapaap yun. Hindi siya mismong bababa rito. After ng rapture mga minamahal, doon pa lang magaganap mga minamahal, doon talagang pupunta siya para makipagbigma. Kasama niya yung mga laksa-laksang banal. Amen? Yun yung sabi mga minamahal sa banal na kasulatan. Kaya nga tayo mga kapatid ay kinakailangan mga minamahal maging handa po sa rapture para sa kayo mga minamahal masigurado po ang ating kaligtasan. Amen? Ano nga sabi nito mga minamahal sa 2 Peter chapter 3 verses 13 up to 14. Basahin natin. Dito po sa ikalawang sulat ni Pedro, kapitulo 3, ang versikulo 13 hanggang 15. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay nito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo ng kapayapaan na walang dumis at walang kapintasan sa paningin niya. Dito sa 15, at inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon. Okay na po yan. Patawag sila. 13:14 na yun. Amen. Amen. Sabi nito mga minamahal, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Amen? Kaya nga mga minamahal, hindi walang kabuluhan ng paglilingkod natin. Itong mundo mga minamahal na ginagalawan natin ngayon, mapaparam lahat yan. Amen?
Bakit mga minamahal? Kasi meron na silang ihanda mga minamahal na bagong langit at bagong lupa. Amen? Kasi mga minamahal, kaya nga mga kapatid, may mababasa kang third heaven. No? Yung first heaven kasi mga minamahal, kung nasaan po yung ulap. Yung second heaven mga minamahal, yung kung saan po nakagay yung karawakan. Nasa Bible yun eh. Yung sabi ng Biblia mga minamahal. Yung third heaven mga minamahal, yung kulay blue na yung nakikita natin sa heaven mga minamahal, pag nabuksan yun, nandun yung third heaven. Amen? Kaya kung merong katawag na earthquake, meron din heaven's quake. Sa dictionary, earthquake lang. Lahat mga minamahal, liligligin ng mahal na tanong yan, pati yung mga stars, mga minamahal, mawawasak lahat yan. Amen? Kaya meron siyang inihanda na bagong langit at bagong lupa. Kasi kung hindi niya mawasakin yung mga minamahal, dapat na nakalagay dito, bagong lupa lang. Amen? Wala nang bagong langit, mga minamahal. Eh, nakalagay dito eh. Mga minamahal, sabi niya, ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Amen? Pero yung third heaven, mga minamahal, wala nang lindol doon. Amen? Doon lang sa first and second heaven lang, mga minamahal, pati yung earth. Doon lang, mga minamahal, yun lang mawasakin. Kasi kung pati yung isa kaso mawasakin niya di wala na yung trono. Mga minamahal, saan na pupunta ang mahal pa yun? Mga minamahal. So, hindi mo kasama yun sa mawasakin, yung third heaven. Kasi doon tayo gagalhin, mga minamahal, at mabubuhay tayo doon magpakailan-kailan. Dahil doon po nag-iintay yung eternal life. Walang hanggang buhay, mga minamahal. Amen? Kaya kapag tayo, mga minamahal, ang kasama sa rapture, mga minamahal, mabubuhay pa rin tayo, mga minamahal, ng 1,000 years doon sa bagong langit at bagong lupa. After ng 1,000 years, mga minamahal, or yung millennium na sinasabi ng Biblia, after that, mga kapatid, doon na tayo sa langit, mga minamahal. Yan ang kahalagahan ng ating paglilingkod sa mahalapit. Kaya tayo nagsasakripisyo, nagpupuyat, naghahanda, mga minamahal, at nananalangin, mga minamahal, dahil sa mga magagandang pangako ng ating pinakamamahal na Diyos. Amen? Sa last verse natin, mga minamahal, Ephesians chapter 6, verse 18. Basahin natin. Naghihanda po yung ating awitin tayo po sa ating seminaries, mga asis. Dito po susulat ni Pablo sa mga taga-Epeso ang kabanatay 6 at ang talatay 18. Ito po sinasabi, na magsipanalangin kayo sa Espiritu na lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Amen. Yan, mga minamahal. Sabi rito, mga kapatid, at mga puyat sa buong katiyagaan. Kailangan talaga ng tiyaga, mga minamahal, pagtitiis sa ating pong pagpupuyat. Kaya nga sabi nung magsipanalangin kayo sa Espiritu na lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Kaya nga napakahalaga yan yung ating pagkikipagkaisa, mga minamahal, na talagang lalo na sa atin, mga minamahal, wala nang pagpupuyat dito. Kumbaga, Friday service na lang, o Thursday service na lang natin, mga minamahal ito, dahil kumbaga wala kayong overnight prayer, mga minamahal, so tayo po ay magipagtiis, mga minamahal. Mas maganda, kung nakadalo kayo ngayon, mga minamahal, tapos dadalo pa rin kayo doon, sasangin, mga minamahal, mas maganda, mas pinagpala kayo ng ating dakilang Diyos. Amen? Pero pwede namang hindi na kayo dadalo doon, mga minamahal, mag-extend na lang kayo sa bahay niya. Pwede ba yun, mga minamahal? Amen? Imbis na manood kayo ng drama, mga minamahal, hindi na lang. Sila yung mahilig sa Korean drama, taas ang kamay, okay na yan. Kung totoo naman. Amen. Wala. Kung totoo naman, di ba't kayo mahiya? Imbis na yun ang panoorin ng mga minamahal,
managdala kayo ng ating banal na gawain, mga minamahal. O kaya, magpuri, mga minamahal, sa bahay natin, at tayo po ay magbasa ng Biblia, mga minamahal. Pag medyo alas 2 na, mga minamahal, tulog na. At least, mga minamahal, nakapag-extend pa rin tayo, mga minamahal. Amen? Para feel na feel mo, mga minamahal, na puyat ako ngayon. Ngayong Thursday, puyat ako. Kasi nag-extend ka. Hindi mo masasabi puyat ka ngayon dahil uuwi ka doon alas 8 ng bahay, sa bahay niya, alas 8 ng mga minamahal. Hindi mo masasabi puyat ka. Amen? Amen? Hindi mo masabing nag-overnight prayer ka, mga minamahal, kasi hindi ka naman puyat, mga kapatid. Kaya sabi ng mga minamahal, sabi ron, mga puyat sa buong katiyagaan. No? Amen? Sa buong katiyagaan, mga minamahal, magtiis talaga tayo. Kasi kanya-kanya lang kalitasan, mga minamahal, kanya-kanya. Yung mga ibang lugar, mga minamahal natin, mga minamahal, meron talagang overnight. Yung iba talaga, dahil siguro, mga minamahal, walang mapagdakusan, dikit-dikit ang bahay, mga minamahal, hindi nila magawa yung overnight. Meron mga reason. Pero, tayo lang ang magtiis. Tayo lang magsikap, mga minamahal. Kung kakayanin ba natin. Tayo na mismo, alam na natin ang kaligtasan. Kaya kailangan, mga minamahal, maging maingat tayo, mga kapatid. Tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Awitin mga ating mga minamahal today is Thursday. Alam niyo, matagal ko lang iniisip to. Hindi ko na alam kung paano ipapangalan yung pagpupuyat kasi marami tayong lugar na hindi na nagpupuyat. Kaya sabi ko, paano natin pangangaral ito? Mapapawasan yung preaching natin, yung pangangaral kasi wala nang overnight sa ibang lugar. Kaya pinili ko talagang ipinalaki pag-preach ko, mga minamahal. Kahit hindi tayo overnight prayer dito, mga kapatid. Amen? Kaya tayo magpuri sa ating pinamahal. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Storms and rain or sunny day. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Hallelujah, hallelujah. Storms and rains or sunny day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Today is the last day, as we can hear and sing throughout this world, rises and promises, dead and rise, but the faithful people remain the same. That He will come again to take His people, those faithful people, and we will live to serve in the time of rapture. We must be ready from
Sige, sige. Today is the last day as we can hear us sing throughout this world, praises and progress, then and cry, but the faithful people remains the same. His people, those faithful people, in the time of rapture, we must be ready from day to day. Oh, God has promised. Those faithful people, we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Oh, God has promised that He will come again to take His people. And we will leave this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. We must be ready from day to day. We must be ready. Amen. Hallelujah. Panginoon natin kakilang Diyos. Panginoon. Hallelujah. Panginoon. Tayo po ay magpuyat dahil kasama malaki, Panginoon. Napakalaga. Panginoon, upang maingatan natin ang ating kaligtas. Napakalaga, Panginoon, mga kapatid natin. Lalo din sa panahon natin ngayon, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Dahil pag natapos ng rapture, Panginoon, at naiwan tayo, Panginoon. Isang kakilakilabot na paghihintay, Panginoon, sa mga parusa. Nagdarating, Panginoon, kasama tayo mga hagulan, Panginoon. Hallelujah. Kaya Panginoon, hindi ko basta-basta ang ating paglilingkod sa mga Panginoon. Hindi biro ang ating paglilingkod, Panginoon. Kailangan natin magtiis, Panginoon, kailangan natin magsinga, Panginoon. Para sa ating kaligtasan, kailangan natin magtrabaho, Panginoon, sa ating kaligtasan, Panginoon. Hallelujah! Kaya sa mga oras na, Panginoon, natin magpapababa. Itaas natin ang ating mga kamayabang ating kanatabang pagkabis na konsensya na mga Panginoon. Aminin natin ang ating kasalanan, ating mga pagkukulang, mga minamahal. Linisin natin ang ating mga puso, mga minamahal. Mga mapakamaman tayo sa harap ng mga Panginoon. Hindi tayo napatawalan ng minamahal natin na langit. Taas ating mga kamayabang. Opo, naghilang, mapagpalang mo na liba sa langit. Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa iyong mga pangyarihan, para mo po, aming pinakamamahal pa Jesus na ito kami sa masama nagpapaguma, naninigluhon, di kami nagpatuwa sa kami nagkulang, nagkasala sa iyo, mga Panginoon. Natawarin mo kami, mga Panginoon, nilisin mo ay mga puso. Tulungan niyo po kami, mga Panginoon, mag-ianda sa inyong ilang pagbabaling, mga Panginoon. Pagpalain mo kami, mga Panginoon, pawin natin, mga kailangan, tulungan niyo po kami, mga Panginoon. Maragnan mo kami, mga Panginoon, na ganyan ang aming ginagawa. Mananatili kami katapat
pagpalay, namin dinadalangin sa iyo, mahal at Panginoon naman po. Ang mga kahilingan ng mga nasa ng mga prayer request, sa spoken request, sa lahat, mahal at Panginoon, at ng mga tatlo na problema, mga karamdaman, mga pangailangan lahat, at mga bisyo, mga kainalis mo sa lahat, ng mga patira nito, mga pinat, ang walang kaaway, para may provide buhay, mga panghihina, mga Panginoon, alis mo sa ating mga anak, pagpalay mo may kapawis sa langit, as in nilay po mga pasawaganda sa inak at mga pangipangalan ng Jesus, amin sa masamang sasaway na tuloy ng damang pinukyan niya, Diyos, sinungkan sa sa Bilang ang kaya ng iyong mahal, dati nagulong po sa ating mga panglangit, lahat ay magtaas ng ating mga mamay, lahat ng mga bless. Mga minamahal, tayo po ay lulog sa ng beses, nasa pwedeng sigaw ang katagalan, hallelujah, praise the Lord. Let us jump, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hindi na naman yung praise God, at God bless you po sa inyong mga minamahal. Magpatuloy po tayo